Mga kapamilya, alam nating lahat ang sakit sa bulsa tuwing dumarating ang bill ng kuryente. Parang dinudugo ang wallet natin. Pero alam ba natin kung bakit nga ba mahal ang kuryente dito sa Pilipinas? Maraming factors yan, kapamilya. Isa na dyan ang mahal na production cost. Imagine mo, mula sa pagguha ng krudo at karbon, pagpapatakbo ng planta, hanggang sa paghahatid sa mga bahay natin. Magastos lahat yan. Dagdag pa dyan ang taxes at government fees. Hindi natin maiwasang magbayad nito, pero syempre, nakakadagdag din sa total cost. Kaya naman, importante na alam natin kung saan napupunta ang bawat piso na binabayaran natin. Bukod sa production cost at taxes, may iba pang dahilan kung bakit mataas ang singil sa kuryente. Halimbawa, ang mga infrastructure investments na kailangan para mapanatili ang maayos na serbisyo. Kailangan din nating isaalang-alang ang mga maintenance costs ng mga power plants at distribution lines. Ang mga ito ay mahalaga para maiwasan ang mga power outages at masigurado ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang iba pang dahilan kung bakit mataas ang singil sa kuryente. Kaya't manatiling nakatutok, kapamilya, para mas maintindihan natin ang mga isyong ito. Sa ganitong paraan, mas magiging handa tayo sa pagharap sa mga hamon ng mataas na singil sa kuryente at makakahanap tayo ng mga paraan para makatipid. Kaya naman, importante na alam natin kung saan napupunta ang bawat piso na binabayaran natin. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang iba pang dahilan kung bakit mataas ang singil sa kuryente. Manatiling nakatutok, kapamilya, para sa mas malalim na pag-unawa sa mga isyong ito at kung paano tayo makakatipid sa ating mga electricity bills. Bukod sa production cost, may iba pang salik na nagpapasakit ng ating ulo tuwing kuryente na ang usapan. Isa na diyan ang limited competition. Kapag iilan lang ang energy providers, mas malaki ang tsansa na tumaas ang presyo. Transmission at distribution charges, ouch! Ang pagmementena ng mga linya ng kuryente at mga substations, hindi biro ang gastos. Mula Luzon hanggang Mindanao, mahaba at masalimuot ang biyahe ng kuryente. At syempre, hindi natin makakalimutan ang supply and demand. Kapag mataas ang demand, pero kapos ang supply, asahan mong tataas ang presyo. Parang bilihan din yan ng bigas, kapamilya. Kaya naman, mahalagang maging responsibleng consumer. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga appliances na dapat nating bantayan sa ating mga tahanan. Alam mo ba, kapamilya, na ang mga appliances sa ating bahay ay may malaking papel din sa laki ng ating electricity bill? May mga appliances na masyadong matakaw sa kuryente, lalo na yung mga lumang modelo. Yung tipong kahit naka-off, kumukonsumo pa rin. Naku, delikado yan. Kaya payo, bago bumili ng bagong appliance, tignan muna ang energy efficiency rating. Piliin yung mga may mataas na star rating, mas matipid sa kuryente. At syempre, ugaling i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. Maliit na bagay pero malaking tulong sa budget at sa kapaligiran. Susunod na pag-uusapan natin, isang technical term na may malaking impact sa bill natin, ang power factor. Huwag kayong mag-alala, kapamilya, gagawin nating simple at madaling intindihin. Section 4, Power Factor, ang lihim na kumakain ng kuryente. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang konsepto sa kuryente na madalas hindi napapansin pero may malaking epekto sa ating mga electric bill. Ano ba itong power factor na ito? Bakit ito mahalaga at paano ito nakakaapekto sa ating konsumo ng kuryente? Isipin mo na lang, kapamilya, parang kotse yan. Ang kotse ay nangangailangan ng gasolina para tumakbo pero hindi lahat ng gasolina ay nagagamit ng maayos. May gasolina na ginagamit para tumakbo at may gasolina sayang lang. Ganito rin ang power factor sa kuryente. Ang power factor ay ang ratio ng totoong ginagamit na kuryente o real power kumpara sa kabuuang kuryente na kinukuha natin sa Meralco o apparent power. Kapag mababa ang power factor, mas maraming kuryente ang nasasayang. Kapag mababa ang power factor, parang kotse na nasasayang ang gasolina. Hindi efficient ang paggamit ng kuryente. Maraming kuryente ang hindi nagagamit ng maayos. Ang resulta, mas mataas na electric bill at mas malaking gastos. Saan ba nanggagaling ang mababang power factor? Bakit ito nangyayari sa ating mga bahay at negosyo? Karaniwan, sa mga inductive loads tulad ng aircon, refrigerator at motor. Ang mga appliances na ito ay nangangailangan ng extra power para gumana ng maayos. Ang mga ito ay nangangailangan ng extra power para gumana ng maayos.
Kaya't mas mababa ang power factor, mas maraming kuryente ang nasasayang. Kaya naman, mahalagang matutunan natin kung paano i-improve ang power factor. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, maaari nating bawasan ang nasasayang na kuryente. Sa susunod, pag-uusapan natin ang power factor correction. Alamin kung paano natin mapapabuti ang efficiency ng ating kuryente at makakatipid sa ating electric bill. Section 5. Paano labanan ang mababang power factor? Huwag mag-alala, kapamilya, may solusyon sa mababang power factor. Ang tawag dito ay power factor correction. Parang vitamins ito na nagpapalakas sa ating electrical system. Paano ba ito ginagawa? May mga devices na tinatawag na capacitors at synchronous motors na nag-go-correct ng power factor. Ang mga ito ay parang traffic enforcers na nag-ayos ng daloy ng kuryente. Sa pamamagitan ng power factor correction, nababawasan ang nasasayang na kuryente at nagiging mas efficient ang paggamit natin ng kuryente. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga benepisyo ng mataas na power factor. Hindi lang ito tungkol sa mas maliit na bill. Kapamilya? Section 6. Benepisyo ng mataas na power factor. Hindi lang ikaw ang panalo. Maraming magandang dulot ang mataas na power factor, kapamilya. Una na diyan, syempre, mas maliit ang electricity bill. Sino ba naman ang ayaw nun? Panglawa, mas mahaba ang lifespan ng ating mga appliances. Kapag maayos ang daloy ng kuryente, hindi masyadong nag-overwork ang ating mga gamit. Pangatlo, nakakatulong tayo sa environment. Kapag efficient ang paggamit natin ng kuryente, mas kakaunti ang demand para sa bagong power plants. Mas kakaunti ang coal na sinusunog, mas malinis ang hangin. Panalo tayo lahat, kapamilya! Kaya naman, sa susunod na bahagi, magbibigay tayo ng tips para makatipid sa kuryente at ma-improve ang power factor. Section 7. Tips para makatipid, maging wise sa kuryente. Ngayong alam na natin ang kahalagahan ng mataas na power factor, narito ang ilang tips para makatipid sa kuryente. Una, mag-unplug. Alisin sa saksakan ang mga appliances na hindi ginagamit. Kahit na hindi aktibong ginagamit, ang mga appliances na naka-plug-in ay patuloy na kumokonsumo ng kuryente. Ito ay tinatawag na phantom load o vampire power. Sa pamamagitan ng simpleng pag-unplug, makakatipid ka ng enerhiya at pera. Alisin sa saksakan ang mga appliances na hindi ginagamit. Panglawa, piliin ang energy-efficient appliances. Ang mga ito ay dinisenyo upang gumamit ng mas kaunting kuryente habang nagbigay pa rin ng parehong antas ng pagganap. Sa paglipas ng panahon, ang paggamit ng energy-efficient appliances ay makakatulong sa pagbawas ng iyong electric bill. Tignan ang energy efficiency rating bago bumili. Ang mga label na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa konsumo ng kuryente ng isang appliance. Piliin ang mga may mataas na rating upang masiguradong makatipid ka sa kuryente. Pangatlo, linisin at i-maintain ang ating mga appliances. Ang regular na paglilinis at maintenance ay nakakatulong upang mapanatili ang husayan ng mga appliances. Ang mga maruruming appliances ay mas kumokonsumo ng kuryente dahil kailangan nilang magtrabaho ng mas mahirap. Siguraduhing maayos ang kondisyon ng mga ito. Ang mga sirang appliances ay hindi lamang mas kumokonsumo ng kuryente, kundi maaari rin itong magdulot ng panganib sa kaligtasan. Pang-apat, magtanong sa Meralco tungkol sa power factor correction. Ang power factor correction ay isang paraan upang mapaba ang konsumo ng kuryente sa pamamagitan ng pag-aayos ng power factor ng iyong electrical system. Alamin kung anong options ang available para sa inyo. Maaring may mga programa o insentibo na makakatulong sa inyo na magpatupad ng power factor correction sa inyong tahanan o negosyo. Panglima, maging wise sa paggamit ng kuryente. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Gumamit ng natural light hanggat maaari. Ang simpleng mga hakbang na ito ay makakatulong sa malaking pagtitipid sa kuryente. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Gumamit ng natural light hanggat maaari. Bukod sa pagtipid sa kuryente, ang natural light ay mas maganda rin para sa ating kalusugan at kapaligiran. Tandaan, kapamilya, ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na gamitin ng tama ang kuryente. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makakatulong sa ating lahat na magtipid at mapanatili ang ating kapaligiran. Magtulungan tayo para sa mas maliwanag at mas maginhawang bukas. Sa pamamagitan ng pagkilos ngayon, makakamit natin ang isang mas sustainable na hinaharap para sa ating lahat.